Paano nga ba pinaghahandaan ng ating mga OFW at ng kanilang mga kapamilya ang pangangasiwa sa kanilang mga pinansyal na kalagayan? Ito po ang inyong Usapang Pinansyal sa Bantay OCW Foundation, hatid ng Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Nag-a-abroad ang ating mga kababayan dahil sa mga usaping pangkabuhayan para may panghanap buhay, para may perang ipadala sa pamilya. Pero papaano nila ito tamang pinangangasiwaan? Muli po nagbabalik at tinutulungan tayo ng ating banker at financial expert, walang iba kundi ang asawa ng ating OFW na nakabase rin sa Dubai, sa United Arab Emirates, Miss Joyce De Lovieres. Hi Joyce, welcome back! Yes, kasamang Susan, magandang araw po sa Pilipinas at muli ang pagbati natin sa ating mga kababayang Pilipino na tumatangkilik sa Bantay OCW. Oo nga, syempre, financial management. Paano nga ba ang tamang pangangasiwa sa mga usaping pinansyal ng ating mga OFW? Well, kasamang Susan, lagi nating pinapasimple as far as personal finance is concerned. 4 lang po yung pinapatandaan natin sa ating mga kababayan. And ang acronym nun, ISIP, Income, Savings, Investment, and Protection. Ito yung 4 na fundamentals on personal finance na dapat po talaga matibay, matatag ang ating pundasyon at ito lang yung makakapag-cushion whatever effects of any disruption as far as finances is concerned, magkaroon man tayo na nawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng breadwinner, or nagkaroon ng pandemic, kahit hindi tayo handa, kahit paano po, ito yung nakakakusyon ng effects nitong mga financial mishaps. At syempre, at yung ating mga OFW, yan ang pangunahing dahilan bakit sila nag-a-abroad Dagdag kabuhayan, dagdag pananalapi. Ang problema lamang talaga, Joyce, dyan, ay hindi tama yung kanilang handling. Ayan, kaya nagtatagal dito na for good na dito sa foreign soil, And nung nakaraan po tayong mga episode na pag-usapan natin ano ba yung income at saka savings. So refresh lang natin yung income po ay upskill, yung let's take advantage of what COVID has opened for us, the new market for education, yung distance learning, online learning. It was able to address kung ano yung gap na na-create as far as online platforms or digital platforms na kailangan natin. Nagkaroon ng market for these soft skills and na-address naman to because of the distance learning or online learning. Ito po yung paigtingin natin because when it comes with income, ang kailangan natin ay upskill. We should always be constantly learning and giving something out there na worthy to be paid a salary or any compensation kasi ito yung kailangan natin na influx sa atin. Kailangan tayong kumita ng income not only for our regular employment but for other income streams as well. So sa ating mga kabayan po, ito yung magandang skill kasamang Susan na dapat nating ipamulat. Wag lang tayong mag-asa dun sa kinagkikitaan natin sa foreign soil. Pwede po tayo, as long as in the legal way, kasi wala yung mga moonlighting. And as long as okay po, pwede naman mag-sideline tayo and kailangan natin multiple income streams and to upskill. Lagi tayo, continuously learning. And for the savings naman, kasamang Susan, ang napag-usapan natin is aggressively saving. Ikunin natin ulit yung ating mga discretionary expenses that we were able to live without during the pandemic. Idagdag natin sa savings na kailangan na naman natin itaas. Mas mataas pa ng pre-pandemic levels, kung pwede pang i-push natin kasi doon tayo magiging kampante, doon tayo magkakaroon ng mas mahusay na silbi sa ating mga kamag-anak, sa ating pamilya sa Pilipinas, mas ma-address natin kung whatever man yung kailangan nila, emergency fund or whatever.
Definitely, Joyce, natuto naman talaga tayo, hindi ba? Nitong 2 taon na halos sumadsad, ekonomiya, at ngayon, unti-unti ay nagbabalik ang kilos nito. Pero, yung pagkatuto na yon, ito ba talaga ay pwedeng sabihin natin na dala-dala na natin ngayon? Nakatatak ba? Nakaugat ba sa atin yon? I think kasama, Susan, parang ano na to yung pagmamask, no? Even kahit hindi na siya mandated, kung hindi ka kampante, magmamask ka pa din So, as far as personal finance is concerned, as far as spending is concerned, siguro lagi na may hatak na yung wallet natin na ayaw bumukas pagka hindi tamang paggastos. Kasi nga, namulat na tayo sa mga pwedeng mangyari at sa kahirapan na maghanap po ng pang-augment ng income. Marami mga kababayan that they have to resort to whatever environment they have, yung skills that they have, yung skill set nila, ito lang. Still, nag-ano pa rin sila, tawag namin yung matatanda, nag-adhika. Talagang they still strive to be better and learn new skills just so na madagdagan yung kita nila kasamang Susan. Ito yan ngayong pandemic yan talagang umusbong yan yung dagdag kaalaman, hindi ba? Dagdag kita, lahat ng mga imposible sa pag-iisip nila na hindi nila kayang gawin, kaya pala nilang gawin. And because of the online platform and online activities that is prevalent during the pandemic, na-realize ko din, especially nung nag-investiga din ako sa mga social media, even TikTok, hindi rin yung TikTok na sayaw, meron kang choreography na kailangan gawin, but marami din pala na nagtitiktok ng worthwhile content. Sa atin sa siguro yung mga sangay ng pamahalaan para mas ma-reach nila yung niche market ng mga ganito, pwede nating gawin yung mga ganitong bagay. And of course, yung ginagawa natin dito sa Bantay OCW, you're available on several platforms as well. Napakadali na i-cascade yung information with them. At siyempre sa tulong mo, nandiyan ka, ikaw pa kapamilya ng OFW, nakikipamuhay, nakikisama sa iyong mga kapwa OFW. Alam mo, Joyce, at ramdam na ramdam mo kung ano yung sakit ng kanilang mga kalingkingan. Actually, yung sakit na takot ako sa Susan, yung sakit na meron tayo pre-pandemic, mas lumubha pa yung sakit ngayong post-pandemic. Kasi syempre, hindi po paghanda talaga, saan ba tayo tatakbo, di ba? Mangungutang tayo, personal na utang, credit card na utang, or pwedeng maubos lahat ng pinundar mong gamit. Even sa Philippines, even siguro siguro ito na yung you have to eat You have to address the medical. So, you have to send money sa pamilya mo sa Pilipinas. So, paano mo siya gagawin? Kailangan mo talaga ma-invento ka, mag-switch ka agad kung paano kakikita. And sometimes, mas madali na credit card, di ba? Ito na yung takbuhan mo. Dahil hindi ka nga nakapaghanda. And ito yung, hindi siya nawawala. Yung COVID, wala na. Yung credit card debts, nandiyan. Dala-dala pa rin. Yun ang matindi. May naiwan Oo, diba? And kung lumalaman siya na because of kailangan nga nating mangutang, hindi tayo nakakabayad. So, ito na yung panahon para talagang dagdagan natin lahat ng maidadagdag natin para maibalik natin sa tama ulit yung ating pangangasiwa sa pananalapi. Okay. Ito ba ang panahon na pinag-iisipan na rin dapat ng ating mga OFW yung pag-i-invest? Actually, kasama Susan, kung meron po din na ituro yung pandemic, is meron pala tayong mga bagay na dapat i-address sa buhay natin na forward-looking. Naturo niya na, tumingin ka sa anong mangyayari sa in the future. Kasi nag-iba na kumbaga naggulo na yung financial ecosystem mo, wala ka ng tatakbuhan pa, yung retirement mo, baka nagalaw mo na din. So ano ba yung kailangan mo pa kaalaman plus channels na pwede ka pang mag-invest pala. And ang nakakatuwa po, ngayon, since alam nilang ng gobyerno natin at ng gobyerno din dito na kailangan pa rin tayong mag-invest kasi may symbiotic relationship yan, tulong sa ekonomiya, tulong din sa personal na goals natin. And nakakaganda kasi maliit lang ang kailangan mo na investment and it continuously helps you
to build it into higher levels na maliit lang, makaka-entry ka na sa ganitong mga investment. So, ito po ay magandang sundan natin, no? I-follow up natin lagi and mag-aral tayo. Kasi hindi naman po yung nagtrabaho ka, alam na natin, no? Na nagsisave ako. Yes, nagsisave ako. But may lumapit sa atin na iba pala yung daladalang agenda. Scammer pala siya. Pero sinabi sa'yo, bumili ka ng ginto, ito napakaganda, mag-invest ka, tapos manguha ka pa ng iba na may gusto ng ginto, pero wala namang ginto. No? Papel lang, yung certificate lang na nakikita mo, tapos wala na siya. And meron scam yun. Meron kung nangyayaring gano'n. It's because hina pa rin yung kaalaman ng when it comes how money works, how investment. So, when it comes with investing po, ang keyword natin ay intensified knowledge as far as investment is concerned. Nakakatuwa kasi ito yung topic ng Securities and Exchange Commission na na-attendan natin May 20 dito sa consulate. Nung nagkaroon po sila ng talakayan because of that, marami din pong tanong tungkol sa investment, scam, and of course, paano may iwasan yung pag-scam, no? Kasama din yun na take up. And investment channels that are available na legal investment na pwede sa Pilipino, na nasa Pilipinas yung investment mo, tapos ikaw nandito ka. So may mga ganun pong natalakay. So kung hindi mo alam kung ano yung papasuking negosyo, wag mag-i-invest. Sabi mo nga, mag-aral, mag-research muna. Yes, mag-research tayo dun sa credible. Wag yun sa kamag-anak natin na hindi naman sila ganun maalam sa kalakaran ng ganung investment. No? Mag-research tayo online, basta tayo ng libro. Kung nagawa po natin nung pandemic, hindi tayo marunong mag-Zoom. Kasama Susan, dati alam kung paano ba itong video call na to, paano ba ito gagawin. Pero naaral po natin. Maaaral din po natin paano yung mga information, masasource natin, proper information as far as investing is concerned. So, that's right. Talaga. Ay. Ito yung panahon na hindi lang basta nagpapapaniwala ang isa hindi ba? Kasi kahit nga sabi, nasa loob ng tahanan, pwedeng maloko. Opo, kasi 'di ba yung yung online, no, pwede tayong ma-reach kahit na nasaan tayo, nagbibiyahe or matutulog ka na lang, nag-check ka pa ng online, tapos nakita mo may nag-post ng normally money bundles yan, 'di ba? Ito na yung kita ko na flash ng ganyan. And tayo naman, wala pa tayong savings. So, kasi nagja-jump tayo, akala natin pag nag-earn na tayo, pwede na tayong mag-invest. Pero yung foundation natin, hindi talaga natin na-follow, 1, 2, 3, 4 dapat. So, kung ang nangyayari, may investment dito, parang you're afraid to miss the income opportunity na ino-offer. So, siyempre, they will capitalize on your greed, they will capitalize on your weak financial literacy. So, because of that, mapapa-oo ka. Sabi niya, hindi, mura lang to. Let's say, 10,000 dirhams lang or 5,000 dirhams. O, sige, kaya ko yan. I-advance ko yan sa credit card ko. Doble na. So, na-scam ka na, utang ka pa sa credit card. And inaasahan mo, actually, kasamang Susan, siguro more than the money side, yung mental challenges that we have to contend with as far as pandemic is concerned, malaki din po ang mag-epekto sa ating mga kababayan. So, kung minsan makikita mo na lang talaga matindi yung emosyon dun sa talakayan namin. Talagang there was really galit kasi ninakaw yung pera mo, yung kinuha yung pinagtatrabahuhan mo. So pag na-scam ka, parang feeling mo bumalik ka dun sa bago ka palang salta dito sa dahil wala. Ganyan ba ang profile dyan ng mga kababayan natin sa UAE? Na nag-i-invest sila, tapos may mga naloko, may mga, yung iba naman ay gusto rin hanap buhay sana, magnegosyo pa. Yes, opo, yung mga, actually yun yung kalaban ng investment talaga, na kahit may legal investment ka na nilalapit, madalas nababrand na scam. Kasi mas malaki, mas maganda yung makinarya, yung marketing ng mga scammers mas magaling sila na nakakapag-place agad sa mga social media. So malakas yung but yun nga po yung sinasabi ng SEC, pag sila nagsasabi na scam itong negosyo na to, galit pa sa kanila.
yung ating mga kababayan kasi nga bakit sasabihin is kami ang ganda-ganda, may patunay, may patotoo, may susi ng kotse, may bahay, di ba? So ito yung sinasabi nila, hindi, wag po tayo magpaniwala. Mga government agencies are there to educate us, give us the information, the right information so that we can make right decisions for the money na pinagkikitaan, pinaghihirapan natin. Siyempre, galit sila kasi nakapag-invest na sila. Para bang in denial na, wag mo sabihing nagkamali ako, di ba? Kaya galit. Saka nagyayapa siya ng kapag-anak niya di ba? Yun ang matindi. Oo, nandamay pa. Opo. Yun yung nakakalit. Paano mapoproteksyonan? Paano sila mapoproteksyonan laban sa ganitong klase ng mga modus? Lagi po natin sinasabi, when it comes to personal finance, if it's too good to be true, it is not true. So pag sinabi po sa atin na yung investment mo, let's say 10,000 dirhams, magiging 100,000 dirhams yan in a matter of 1 month or 2 months, hindi po ganun lumalaki yung pera. Medyo maghinala na po tayo and let us hold back. Before giving out your hard-earned money, mag-isip muna tayo, magtingin, mag-research, magtanong sa mga government agencies, saka pa lang natin gumawa na hakbang. Of course, kung mayroong business planning, may investment planning din kasi po tinatawag. And ito pwede nating ituro sa Banday OCW po yung mga ganitong mga planning para tama yung release ng pera, maging maayos yung buhay mo sa ibang bansa. Oo, Joyce, lalo pa ngayon, no? High time. Itong mga impormasyon na ito, katulad niyan, para sa ating mga kababayan, hindi lang dyan sa United Arab Emirates, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, as usual, yung message mo bago tayo magwakas. Opo, sa ating mga kababayan, basic po na tinuturo with Bantay OCW is yung ating mga fundamentals. Tutukan niyo po lagi yung ating mga episode at pag-uusapan natin yung mga kakayanan na dapat natin gawin, mga skills that we have to build in order to manage well yung pera na pinaghihirapan natin sa Pilipinas. Isipin po natin, ang katumbas niyan ay nakahiwalay tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ito yung mga oras na hindi natin mababalik. Bigyan natin ng pansin, pahalagahan natin ng sulit naman yung nilagi natin sa ibang bayan. Thank you very much, Joyce. Hanggang sa muli, si Joyce De Lovieres, mga kaibigan, ang ating banker, financial expert, at syempre asawa ng OFW na nakabase ngayon sa Dubai, sa United Arab Emirates, para po sa mga napapanahong impormasyon hinggil sa tamang pangangasiwa ng inyong mga pananalapi. Paalala sa ating mga OFW at kanilang mga kaanak saan man sa mundo. Ito po ang inyong usapang pinansyal sa Bantay OCW program, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K.